Nangangamba ngayon ang China dahil posibleng ipitin din ng Amerika ang mga oil tanker nito matapos madiskubre ng US forces na nagpapadala pa rin pala ng suporta ang China sa Iran na naging dahilan naman upang magalit si US President Trump habang agad namang tumawag si Xi Jinping sa Saudi Arabia upang tumulong na muling mabuksan ang Strait of Hormuz, ngunit tugon dyan ng Saudi ay itigil na nito ang pagsuporta sa Iran. Habang lubos namang nag-alala ang China dahil opisyal nang inanunsyo ng Japan na inalis na nito ang mga paghihigpit sa pag-export ng mga lethal weapons kaya't malaya na itong gumawa ng mga makinaryang pangdigma. Halos 6 na araw na ang nakalipas matapos nating maitampok dito ang tungkol sa pagpayag ni US President Donald Trump sa 4 na barko ng China na makalusot sa blockade kapalit ng pangako ni Xi Jinping kay Trump na hindi na ito magpapadala ng mga armas sa Iran. Marami sa tagapanood natin ang nagsabi na huwag umanong pumayag o huwag dapat magtiwala si Trump sa China dahil napakasinungaling umano nito. At ngayon ay marami sa ating solid na tagapanood ang naging tama kung saan matapos barilin ng US destroyer ang isang cargo vessel ng Iran na MV Tuska na nagmula pa umano sa China, abay may mga nadiskubre ang US Marine Corps sa nasabing barko. Sa isang interview ay sinabi ni US President Trump na hinuli nila ang isang barko na may ilang mga bagay dito na hindi gaanong maganda, isang regalo mula sa China at nagulat anya siya dito. Ani Trump, akala niya ay may pagkakaunawaan na sila ni Xi Jinping. So we've used this to restock and they probably have done a little bit of restocking. We caught a ship yesterday that had some things on it which wasn't very nice. A gift from China perhaps, I don't know. But I was a little surprised, but because I have a very good relationship, and I thought I had an understanding with President Xi. But that's all right. That's the way war goes, right? But I will tell you that we have our military is incredible. Hindi binanggit ni Trump kung ano ang bagay na kanilang nadiskubre, pero ayon sa isang US ambassador sa UN ay isa umano itong dual-use na kemikal na ginagamit upang makagawa ng mga missiles. Matapos ihayag ni Trump ang nasabing regalo ng China para sa Iran ay nauna ng pinalusot ng US forces sa blockade nito ang isang oil tanker na MT Tiffany na patungo umano sa China. Malayo na ang tinakbo ng nasabing oil tanker dahil nagmula ito sa Iran at nasa bahagi na ito ng Indian Ocean malapit sa Singapore. Ngunit dahil sa galit ni Trump ay ipinaharang niya ito. Dito ay makikita ang pag-deploy ng US forces na mga helicopter nito upang mabilisang makasampa sa nasabing oil tanker. Hindi pa malinaw mga kabayan kung anong puwersa ng Amerika ang humarang dito. Mga warship ba na bahagi ng blockade sa Middle East o mga puwersa nito na mula naman sa Indo-Pacific Command dahil magmula sa Middle East ay nakuha ang nasabing barko sa Indo-Pacific area. Sinabi pa ng CENTCOM na saan man sa mundo ay kaya nilang kumilos upang ipatupad ang batas. And the U.S. is expanding its target list, interdicting an oil tanker from Iran's Shadow Fleet in the Pacific. On April 6, the Tiffany loaded 1.9 million barrels of Iranian crude oil from Karg Island and was trying to transport that oil to China before interdiction. The Treasury Department sanctioned the crude oil tanker last July. The State Department said twice in recent months the vessel had loaded Iranian oil in ship-to-ship transfers with U.S.-sanctioned Iranian-flagged tankers while conducting, quote, dark activity near Singapore. The Pentagon said in a statement, quote, as we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit networks and interdict sanctioned vessels providing material support to Iran anywhere they operate. Ayon pa sa mga expert ay malalagot ang China kay Trump dahil wala itong isang salita matapos mangako ni Xi Jinping kay Trump na hindi na ito magpapadala ng suporta sa Iran. Pero agad na dumipensa dyan ang China mga kabayan. Ayon pa sa tagapagsalita ng China na si Go Jiakul ay mariing tinututulan ng China ang anumang maling pag-uugnay at pagpapakalat ng mga impormasyon at iwasan umano ang mga maling paratang at haka-haka.
Sinabi ng mga expert na nangangamba na ngayon ang China matapos matuklasan ng Amerika na patuloy pa rin pala ang pagsuporta nito sa Iran. Yan ay matapos muli pang nagbanta si US President Donald Trump na kung pumalpak umano ang kasalukuyang peace talk ay muling uulan ng mga bomba sa Iran at magpapatuloy ang kanilang blockade. Kaya tingin nila dito ay hindi lang Iran ang apektado kundi pati na ang supply ng langis sa China. Habang inihayag naman ng Saudi Arabia na tumawag umano si Xi Jinping kay Mohammed bin Salman at nanawagang pag-usapan ang pagbubukas sa Strait of Hormuz. Ngunit tila nakatikim ito ng sampal mula sa Saudi dahil mabigat ang naging sagot ng Saudi Arabia kung saan sinabi nito, "Hey Pangulong Xi, tumigil ka na. Ang Iran ay iyong pinopondohan, sinusuportahan, pinag-aarmasan at binibili ang kanilang 90% na langis. Kaya't ito umano ang dahilan ng pagsara ng strait. Bakit ka tumawag sa Saudi Arabia?" Grabe namang sagot yan mga kabayan, parang sampal. Dagdag pa ng Saudi Arabia, kung gusto mong makipagnegosyo sa amin ay itigil mo ang pakikipagnegosyo sa Iran. Ayon naman sa isang opisyal ng Saudi ay maling numero umano ang tinawagan ni Xi Jinping. Listen, Xi, snap out of it. It is Iran who you finance, support, and arm up and buy their oil, 90% of it, that has shut down the strait. Why are you calling Saudi Arabia saying open up the strait? And say, if you want to do business with us, stop on China. Stop doing business with Iran. These shouldn't be friendly calls. And China is the wild card here. If China says, I need oil from Iran, and now any Iranian ship cannot deliver oil, they're the ones who should turn around and say, Iran, open up the strait. Tahimik ang China noong inaatake ng Iran ang Saudi, ngunit ngayong sinasakal na ng Amerika ang kanilang ekonomiya ay panay ang putak ng China. Habang ayon naman kay retired General Jack Kane, Senior Strategic Analyst, kapag tumanggi umano ang Iran sa nais ni Trump, ang Israel at Amerika ay handa umanong maglunsad ng opensiba at tuluyang wawasakin ang rehimeng Islam sa Iran. No doubt if we go back to combat operations because everything falls apart here, I'm sure somebody's going to lean across the table and tell them, if you guys don't make a deal, we're coming after you personally. Right. Yeah. That all of you and the rest of your cohorts, their lives will be at stake. And you're going to get back to, number one job for them will be personal security. Number two will be preserving the regime. But number one will be hiding from our bombs and our missiles. That's a fact. And certainly the Israelis who have great intelligence, the CIA also, in terms of locations, will do everything we can. Now, these guys, they've learned some lessons, and they're digging into much deeper holes in terms of protecting them well under the ground so that our bombs can't get near them. But that's certainly the leadership targets are high-value targets, and they'll be up there. Pero hindi naman nagpatinag ang Iran at agad na tumugon sa mga banta kung saan nag-deploy ito ng mga missile launchers sa mga syudad na handa umanong umatake anumang oras habang isinisigaw ang Makbar Umrika o Death to America. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang World War II ay itinatag ng dating mga leader ng Japan ang pagbabawal na mag-export ng mga armas nito. Ngunit nirebisa ito ngayon at opisyal nang inalis ni Takaichi ang mga paghihigpit sa mga pag-export ng armas. Sa ilalim ng bagong patakaran ay makakabenta na ang Japan ng mga mabibigat na armas tulad ng mga tangke, missiles at mga barkong pandigma sa mga bansang may kasunduan ito sa kooperasyon sa depensa. At dahil dyan, abay kaagad na umorder ang Australia sa Japan ng 11 Mogami-class advanced frigate. Today we are announcing that contracts have now been signed for the provision of the upgraded Mogami-class frigates to the Royal Australian Navy as our new general-purpose frigate, with the first of those to be delivered to Australia in December of 2029. Dahil sa bagong batas na yan ng Japan, abay lubos na nag-alala ang China at mariin itong kinukundina. Sinabi ng China na mananatiling lubos na magbabantay at matatag na lalabanan ang mga walang ingat na hakbang ng Japan patungo sa bagong militarismo at muling binubuhay ng Japan ang makinaryang pangdigma. Takot yan?